glorify your holy name, Jesus. Pinupuri ka namin at niluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan at salamat, Panginoon, sa patuloy mong ginagawa sa aming buhay. Salamat sa 10th anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito. At alam namin, Lord, marami kang ginagawang kahanga-hanga sa buhay namin. At alay ko, Ama, na ikaw ang tumino sa amin ng may kalakasan. Lahat po ng may sakit ay iyong pagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng aming pangailangan ay tugunin. Ikaw po ang aming inaasahan sa hapong ito at may gagawin ka sa aming buhay. Mayroon ka, Panginoong, himalang gagawin sa buhay ng bawat isa. At umaasa kami sa kapangyarihan ng iyong salita. Ito'y susundan mo ng iyong tanda at himala at kababalaghan. Gamitin po yung lingkod mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga awit. At pagpalaring silang lahat sa naganap ng pinakamataas na pagsamba ay nag-atid na ng kagalingan sa amin. Pagpalaring ang parish priest at ang lahat ng parishioner, lahat ng mga kapatid namin dito sa Cavite. Umaasa kami, mayroon kang himala sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon. We
Sabihin mo sa iyong katabi, may the Lord bless us all the day of our lives. Anong ibig sabihin na yun? Ha? Anong ibig sabihin nun? Ayun. At yun ang ating dalangin ngayon. Naniniwala akong may gagawing himalaan Diyos sa ating buhay. The message for this day, brothers and sisters, taken from Luke chapter 14. Luke chapter 14. Luke chapter 4, verses 14 to 20. Luke chapter 4, verses 14 to 20. Bumalik sa Galilea si Jesus. Taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakabalita sa mga kalaking bayan ang tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki at gaya ng kanyang kinaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito: ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat inilang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat, at siya'y naupo. Nakapitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas ang kamay at hindi natin sa Diyos na yung anointing niya ay ibigay sa ating lahat. I need your anointing. Raise up your hands. Sabihin mo, come Holy Spirit. Come on. Spirit.
Because faith is coming by hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig. Maraming naliligaw at maraming nagiging walang alam dahil ayaw makinig. Wala akong pausa. Amen? May topic sa healing. Sabi niyo, healing. Sino gustong gumaling? Oh Lord, ang daming may sakit. Sabi niyo, healing. At mamaya tayo naman ay healing. Magkaiba ang healing sa hiling. Mamaya yung prayer request, healing yun. Pero kailangan natin ng healing, kagalingan. The healing through Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. Pagpapagaling ng Panginoon sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At kayong lahat na nandito sa inyong ika-10 anibersaryo, tiyak lahat ng may sakit ay gagaling. Gagaling. Amen. Taas ang kamay, dahan-dahan maupo. Hindi ako makapunta dyan. Tumitibang yung sound system. Kaya nandito na lang. Okay. Tandaan niyo po, makinig kayo, dito ang tingin. Dito po ang tingin. Pag hindi kayo tumingin dito, siya hindi kayo nakalatingin dito. Okay. Ha? Mahalaga po yung focus. Sabi niyo, focus. Pag ang ating paningin at ang ating isipan ay hindi nakafocus, siya uuwi kayong bigo. Pero kung kayo'y nakikinig, nakafocus kayo sa ginagamit ng Panginoon na nagsasalita, sabi ng Book of Hebrew, ang hindi makinig sa nagsasalita dito sa lupa ay may kaparusahan. Ang hindi makinig sa nagsasalita dito sa lupa, sabi ng aklat ng Hebrew, ay may kaparusahan. Kaya mahalaga po na tayo nakikinig. Maraming naliligaw na dahil hindi nakikinig. Hindi nakikinig sa magulang, hindi nakikinig sa asawa, mas pinakinggan si kumpari kaysa sa asawa niya. Kaya po mahalaga ang pakikinig. Pag kayo'y nakinig ngayon, pag uwi nyo sa bahay nyo, may dadatnan kayong himala na naghihintay sa inyo. Healing is one of the ministry of our Lord Jesus Christ. Ang pagpapagaling ay isa sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa ating binasa, ang pagalingin ang lahat ng may sakit, ang pagbigatin ang mga bulag, ang makarinig ang mga bingi, ang lumaya ang mga inaalipin, at iligtas ang lahat ng mga nagkasala. Palayain ang lahat ng mga alipin, at yan ang ministeryo ng ating Panginoon. Wala akong kausap. Amen? Kaya sinasabi, it is the ministry of our Lord Jesus Christ, and we are here. Narito tayo para ipagpatuloy ang ministeryo ito. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Si Kristo noon nagpapagaling. Si Kristo ngayon ay magpapagaling din sa lahat ng may sakit at may karamdaman. Amen! Ang mahalaga yung mananampalataya tayo. Ang mahalaga yung tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen. Kaya po, ano ang sabi ng Panginoon? Makinig kayo. Jesus had a special relationship. Sabi nyo, special. Ulitin nyo. Sabihin nyo, ako ay special sa Panginoon. Kaya kung tayong lahat ay special
darating ka. Amen. So, Jesus had a special relationship, especially to the Holy Spirit. Tayo rin dapat may espesyal na relasyon sa Espiritu Santo, not only kay Christ. At ang sabi po, a relationship that is important. Sabi niyo, important. Mahalaga. Mahalaga ang relasyon kay Kristo. Mahalaga ang relasyon sa Espiritu Santo. At pag yan ay nangyari sa buhay mo, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Ang hina. Amen? Ang gasto na ito ay nag-umpisa kung saan ang Panginoon nag-start ng kanyang ministry sa Galilea, Galilee. At nagtungo siya sa Jerusalem at doon niya ipinahayag ang lahat ng ito. It's the beginning, umpisa ng kanyang ministeryo. At ano yung sinabi niya na pag-uumpisa? Sabi ng Panginoon, ang Espiritu Santo ay sumasa akin. Sino sa inyo ang naniniwala ang Espiritu Santo ay sumasa kanya? Ang hina. Yun yung iniwan sa akin ng Diyos. Yung hindi nagpapahalaga sa Espiritu Santo, nabubulit sa kasalanan. Kasi ang Espiritu Santo ang siyang nag-iingat para di tayo magkasala. It is the ministry of conviction na kapag tayo mayroong maling ginagawa, tayo ikukonsensya niya, ikukonvict through our conscience. Kaya mahalaga ang Espiritu Santo. Alam nyo, nung labanan po ako, kaya po hindi ako nakagawa, na hindi ako nakipag-relasyon, kahit ako'y balo na, kahit ako'y nalulungkot na, kahit ako'y nananabi. Pero, because I realize that the Holy Spirit is always in me, always guide me. Kaya po, naiwasan po gumawa ng masama. Di ba sabi ang Espiritu Santo, magtuturo sa akin, magpapaalaala sa akin, kagabayan tayo, magpapaalaala sa lahat. Nang nais natin malaman patungkol kay Jesus. Masarap po na gabay sa buhay ang Espiritu ng Diyos. Pag ang gabay mo sa buhay ay yung driver mo, baka matusyo kayo. Ha? Kapag ang lagi mong inaalala na sasamahan ka ay yung kumpare mo, baka kayo ang magkarelasyon ng kumpare mo at lalayo kayo sa mister mo. Pero kapag tayo po, ang gabay natin patnubay ay ang Espiritu Santo na sinabi ni Kristo, sumasa akin ang Espiritu Santo. Lalaging tatatag ang ating relasyon sa tumpang at tama nating mga asawa at mga pamilya. Amen! Kaya nasisira ang pamilya, nasisira ang buhay ng tao because they neglected. They forgotten the promise of the Lord. They forgotten the Holy Spirit. Nakalimutan nila ang pangako. At ano ang pangako? Susuguin ko sa inyo ang Espiritu Santo. Sabi ni Jesus, makinig kayo. Kasi po, ang oras ko daw ay hanggang alas 5 lang. Sayang naman. Kasi pag ako nagtotok po ay minsan maabot ng 3 oras. Sabi ni Jesus, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Sabihin po, ang Espiritu ng Panginoon, nandahan mo naman ang pagsasabi, ay sumasa akin. Sarap ano? Sabi ko kanina, welcome Holy Spirit, take over in my heart. Because the Holy Spirit is
lives in our heart. 1 Corinthians 3:16, your heart, your body is the temple of the Holy Spirit. Ang ating katawan, ang ating puso ay tahanan ng Espiritu Santo. Hindi tahanan ng galit yan. Hindi tahanan ng inggit at sama ng loob ang puso ng tao. Tahanan ng Espiritu Santo ang puso natin. Kung sumasa ito na. Kung hindi naman sumasa atin ang Espiritu Santo, sabi ni Kristo, sumasa atin ang Espiritu Santo. Di ba dapat kayahin natin si Kristo? Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ibig sabihin nun, kayahin natin si Jesus. Sa iyong daan. Ano yung ibig sabihin? Kayahin mo yung buhay na pinakita ni Jesus dito sa lupa. Na ang buhay niya, laging kaagapay niya ang Espiritu ng Diyos. Para kanyang papatay ng lahat. Ang Espiritu Santo ay sumasa akin, sabi ni Jesus, sapagkat hiniram niya ako. All of us are chosen. Tayo lahat ay hiniram ng Diyos. Sabi mo, lingkod ka ng Panginoon. The image that you are truly a servant of God is the fruit of the Spirit. Pwede ba naman lingkod ka ng Diyos, kaaway mo yung coordinator? Pwede ba naman lingkod ka ng Diyos, pagkatapos kung ano-ano iniisip natin masama? Sabi ng Panginoon Jesus, oy, makinig! Sabi ng Panginoon Jesus, sapagkat hiniram niya ako. Sabihin mo sa iyong sarili, hiniram ako ng Diyos. Kada kamay na mahiniram ng Diyos. Ang hiniram ng Diyos, sumasa atin ang Espiritu Santo. He lives in our heart. Nananahan siya sa ating puso. At ang sabi ng Panginoon, hiniram niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. The purpose why God are chosen us, kung bakit tayo pinili ng Diyos, is to continue ipagpatuloy ang misyon ni Jesus. Hindi rin ipagpatuloy ang misyon ni Satanas na manira ka, magchismis ka, magnakaw ka, mangalumya ka. Hindi po yun ang mission natin na chosen. Wala akong kausap. May kausap ko ba ako? Chosen. Sabihin niyo, chosen. Pinili ako ng Diyos upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Sabi ni Jesus in Matthew chapter 28 verse 19, go and make disciples of all nations. Humayuan niyo kayo sa lahat ng bansa. Gawin niyo kalagad ko ang lahat. Bautismuhanan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ang sabi ng Panginoon, at turuan silang sumunod. Sabihin mo sa iyong katabi, tinuturuan kitang sumunod. Laksan mo ang pagpupuri sa Panginoon. Hindi mo nilalaksan. Sabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Spirit, and teaching them how to obey. Turuan niyo hanggang silang sumunod. Sumunod! 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 Sa lahat kami pinag-uutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Kaya nasa sa atin yung Holy Spirit, the Spirit of God,
God, the Spirit of Jesus, para patunayan niya sa sinabi niyang, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Pag nakalimutan niyo na kasama natin siya hanggang sa katapusan ng sanlibutan, baka pag nakalimutan mo yun, mapatulan mo si kumpare. Pag nakalimutan mo yung Holy Spirit na kasama mo, baka mapatulan mo yung driver mo. Kapag nakalimutan mo na kasama mo yung Holy Spirit, baka kung ano ang laging ginagawa mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Purihin sa Jesus! Nagkakasalaan tao kapag nakakalimutan natin yung pangako ng Diyos. If we neglected and forgotten what is the promise of the Lord, nakakalimutan. At yung puno ako'y mabalong, hindi ko nakalimutan yun. That's why, lumubog man ako dito, huwag kang may nagawang di tama. Eh, ang nakakalungkot minsan buhay ba yung asawa natin, may ginagawa na tayong masama. Buhay ba yung asawa natin, may anak na tayo sa labas. Kapag nakalimutan natin, nakasama natin siya. Dahil pag nakalimutan natin, kasama natin siya. Yan ang gustong-gusto ni Satanas. Para siya, si Satanas, ang makasama mo para magnakaw, magwasak, at bumatay. Ba't pinalampakan niyo si Satanas? Palampakan niyo ang Diyos. Amen! So, His ministry, ang ginagawa ng Panginoon, when Jesus preached for the first time in His hometown, Nazareth, kung saan siya pinanganak sa bayan ng Nazareth. Darating ko na po yan. Ako'y mag-misyon sa Israel. At ang sabi nun, siya yung mismong pumasa nitong aklat na ito. And that book is the book of Prophet Isaiah. That Prophet Isaiah prophesied, which is the Lord Himself. Ang pahayag ni Propeta Isaiah ay ang kapahayagan patungkol kay Jesus. Tatakas lalo sa stadong yung pagkakita. Ang ganda ng kapahayagan sumasa akin. Pag ito binabasa ko sa ako, ito rin yung nagaganap sa mga chosen. Ang Diyos ay sumasa atin lagi. At kapag chosen ka, sasagana ka, yayaman ka, gagawin ka, lalakas ka, pagpapalain ka. Sabagat ang pangako ng Diyos is isang buhay na ganap at kasiyak-siyak. Mayroon ba naman kasama mo ang Diyos pero ang daling mo lang, sakit! Sabi ng verse 18, He has anointed me. Sabi ng verse 18, sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, He has anointed me. The anointing is the Holy Spirit. Ang anointing, ang power, ay ang Espiritu Santo sa ating buhay. At ang sabi ni Jesus gives the purpose of His Spirit, which is the anointed ministry. Kapag anointed ang ministry, sa awitan pa lang, gumagaling ka na. Kapag anointed ka naman, nasa iyong Espiritu Santo, kahit sintunado ka, umaawit ka pa lang, may power ng dumadaloy sa iyo. At sa palakpak nyo pa lang ay magaling na kayo!
Ama? Ano sa'yo? Ano ba sa'yo? Ibig sabihin nun, so may hindi mo kapayapaan. Ayan. So, 4 days pala ako kararating ko lang ano. Unang-una, mga kapatid, ang napagandang sinabi ng Panginoon, kasi 20 minutes na lang tapos na. 20 minutes na lang. Sabi ng Biblia, to preach, bago ang Panginoon ang pagaling, nangaral na. Kasi ang pangangaral ay pagpapagaling sa espiritual na buhay. Kahit ka, patungan ng kamay, hindi ka nakinig ng salita ng Diyos, at hindi kumaling yung spiritual sa kalooban, yung tinatawag inner healing, hindi ka gagaling. Gumagaling ang tao kapag ang salita ng Diyos ay pumasok sa kanyang buhay, sapagkat ang salita ng Diyos ay higit pa sa luzartan. Kung ang inyong maintenance ng buhay nyo ay luzartan, kaya nakasalalay ang buhay nyo, hindi sa salita ng Diyos, may hangganan ang buhay. Pero kapag ang salita ng Diyos ang ating naging maintenance sa buhay natin, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay mabisa. Ang salita ng Diyos ay kagaya ng tabak at kami na italim. Ang salita ng Diyos ay dumadamoy sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak ng tao at gumagaling, lumalakas ang lahat ng ating pagkatao. Ka sa buhay, takot na takot ka. Baka hindi ka pa hindi ka nakainom, baka mamatay ka na. Yun ang nasa isip ko. Nasa isip ko kapag nakalimutan, ay nakalimutan ko yung maintenance ko. Sino ba ang nag-maintain ng buhay mo? Hindi na ang Diyos. Hindi na ang Diyos ang nag-maintain ng buhay mo. Hindi ko sinasabing masama ang gamot. But don't focus on your maintenance medicine. But focus in our great maintenance in our life. The Lord Jesus Christ, the Word of God who heals, and the Word of God who gives life to everyone who ang tanging nagbibigay buhay sa mga taong namamatay at naghihingalo. Sabi ng Panginoon, pinapunta siya rito para buhayin ang mga patay. Pasiglahin ang mga nalulungkot dahil iniwan ng asawa. Magkaanak ang mga di nagkakaanak dahil baog tulad ni Sarah nagkaanak. Sabi ng Panginoon, sinugod niya ako para malayain, pagalingin, pabilangin, pasaganain, payamanin ang lahat ng mga pinili ng Diyos. Amen? At ang sabi ng Panginoon, not only to preach, but to heal. Sabihin nyo, I claim. Kagaling ako. Iniwala ka? At hindi lang yun. Sabi ng Panginoon, to open the spiritual eyes of those who blinded by the world of Satan. Mga taong pinulat ni Satanas at dahil bulag, inasahan na ang loto at weteng. Kaya umagang-umaga pa lang, bagay-bagay ang tumama, bulag! Sa halip na sa Diyos umasa, sa loto umasa, sa halip na sa Diyos umasa, sa weteng umasa. Sa halip na sa Diyos umasa noon sa 5-6 at sa mga alok ng mundo. You are blinded by Satan. Binulag tayo ni Satanas. Pero sabi ng Panginoon, pumunta ako dito para bigyan ng liwanag at patilagin muli ang mga mata ng mga bulag. Pasang kamay ng mga bulag. Hindi na kayo bulag.
At paghuli, sabi ng Panginoon, makinig kayo. Sabi ng Panginoon, so to open the spiritual eyes. Alam niyo yung spiritual eye kung ano? Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus. Ituunan ninyo ang inyong paningin kay Jesus. That is the spiritual eye. Matang pang spiritual, hindi yung physical eye na yan. Ang matang pang spiritual ay ang pananampalataya sa Diyos. Kapag ang tao'y walang pananampalataya, bulag ka! At ang taong bulag, walang pag-unlad. At ang taong bulag, madalapa, babagsak, hindi magiging successful o tagumpay. Pero pag ang tao'y pinadilat, nagkaroon ng tunay at tapat na pananampalataya na never fail, saan nag-uumpisa, sabi ko kanina, sa pakikinig. Kaya ang mga taga-El Shaddai, kaya kayo nananatili at mananatili hanggang wakas. Ang dami walang pananampalataya, ang tatanda na, pero walang pinandaan. Pero tingnan niyo kayo, siguro mas matanda pa kayo kaysa sa akin. Ako po, 69 years old na, pero sabi ng iba, mukhang 18 anyos ka pa lang. Sapagkat in God namin is impossible. Sa tao may pananampalataya, pag-aawa natin ang lahat ng bagay. Sa tao may pananampalataya, sasagana ang buhay. Sa tao may pananampalataya, gano'n kahit posible ang iyong karamdaman, pagkagaling at titilatin at masasaganain ang iyong pananampalataya. Yan ang Diyos. Ang hindi kaya gawin yung sister mo, gagawin sa iyo ng Diyos. Ang hindi kaya gawin ng mister mo, gagawin sa iyo ng Diyos. Ba't ka natawa? Lupo ang Diyos. Sinasabi na kayo, hindi namin impossible. Kasi hindi naman ako disciple. Kasama. At yun ay nagiging pala yung posible sa Diyos. Kung mayroon kang eye of spiritual life. Mata sa spiritual na buhay ang pananampalataya sa Diyos. And finally, kahit hindi nakahanda yung okay, nawag na lang. Okay. Finally, remember this. This El Shaddai spirituality kasi yun, di ba? Tayo nakikinig sa El Shaddai, eh dahil kaya-kaya natin yung pag sinabi, finally, that is El Shaddai spirituality. Sabi ng servant leader, be with El Shaddai spirituality. Okay? So finally, this is now the proclamation, the time of true freedom. Gusto nyo lumaya? Ako, nung palayain ng Panginoon, lagi po ako nagtatrabaho sa insurance, nagtrabaho sa construction, iba't-ibang trabaho, nalulong sa masama. Ano yung masama? Sa boat show. Baka po napanood nyo ako noon. Nung ibinidil pa yung DVD, 20 pesos. Pero hindi pa ako kilala noon kasi iba pa yung itsura ko noon. Kasi sa hilig ko sa boat show, dinala ko sa isang malaking bahay kasama ang barkada. At yun ay kanya-kanyang kwarto. At may ginagawa hindi maganda. Pero tingnan niyo po, dahil sa masamang ginagawa ko doon, mahilig din ako umawit sa mga beer house. Tanda-tanda ko pa yung awitin ko nung ako po ay nanduroon pa na umaawit sa may tumpaklaran doon, ano? At saka doon sa may crossing, doon sa kuning, at saka doon sa glass, ano yun? Basta doon sa pagkakas ng crossing. Tanda-tanda ko pa ang awit. Gusto niyo malaman yung awit? Ha?
Ito'y malaman ng sample. Ito ang awit, sample. Rain gently fall. Never we say goodnight. Falling like rain, till out of rain follows me, even in my death, and rain is the tears that I sing. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no like winter time, but I can never say I can. I know it won't be smart. Sabi sa akin, somebody holds my heart. It can never be mine. Kaya pinakahabang ang buhay ko, hindi pa na Diyos ang may hawak ng puso ko. At ang sabi doon ay, somebody holds my heart. Kaya para sa awitin ko noon, sabi doon, there'll be no sunshine, walang liwanag. Madilim lagi ang buhay ko, walang liwanag ang buhay. Ganyan ang tao. Kapag walang pananampalataya sa Diyos, ang favorite song may madilim ang iyong paligid. Ating gabing walang hanggan. Ang dilim ng buhay ko noon. Kaya dahil sa dilim ng buhay sa masamang ginagawa, nagkasakit po ako. Lumaki yung puso ko, rheumatic heart disease, nagkaroon po ako ng hepatitis, nagkaroon po ako ng ulcer, nagkaroon po ako ng spot sa baga, nagkaroon po ako ng kung ano mga sakit, hindi ko matandaan yung iba. Pero tandaan niyo po, kapag tayo pinili at tinawag ng Panginoon tayo tumugon, lahat ng aking karamdaman ay pinagaling ng Panginoon. At ang buhay na dati walang sunshine, walang liwanag, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng buhay. Because hindi na somebody ang may hawak sa puso ko. Ang may hawak sa puso natin ay si Jesus. Amen! At dahil kay Jesus, ito na po si Brother X. 69 years old. Pero, batang-bata. Sabi ng isang sister doon sa Korea, Brother X, nakakapugso ka naman. Batang-bata. Sabi niya, Brother X, nalalag pa ako. Sabi ko, sister, maghanap ka na lang ng iba, may kasama na ako. Saan ang pumunta may tukso? Kapag kasama mo ang Panginoon, siya ang magpapaalala sa iyo. Siya ang magtutulbig sa iyo, anak, kasalanan yan. At pag tayo'y bukas at mula dahil sa ating pananampalataya, di ka mapapahamak, sasamahan ka, uunlad ka, gagamayan ka, lalakas ka, at magpapalain ka ng ating Panginoon. Anong sagot? Lahat ay tumayo. Lahat na gustong gumaling. Yung may sakit lang po, pumunta sa unahan. Ang mga may sakit. Lahat na may sakit, pumunta sa unahan. Yung walang sakit, pwede kayo daan lang sa lingwa. Hindi ko pinapipili kayo, hindi ko kayo pinapapila, kahit kayo daan lang, Hindi ko kayo pinapapila, lumapit lang po kayo sa altar of the Lord. Ano kayo lumapit sa akin, kayo maanointing ng laway ko. Pia, doon kasarap baka may tumumba. Okay? Handa na kayo. Ang gaganda nyo pala kapag malapitan. Okay? Tato po ang inyong pamahalan sa Panginoon. Just close your eyes. And feel the presence of the Lord in your life. God is with us. You know, God is in our
He's good. And I will sing of the goodness of God, raise up your hand. and I will And sing give the goodness of God. of the goodness Natin ang pag-asa. of God. Hallelujah.
umabot man sila ng